Po mga kababayan, sino kaya itong galamay ni Boss B na pumunta doon sa burol ng pinaslang na vlogger na si Mima Alicia mga kababayan? Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-usapan, ako muna ibabati ng magandang hapon sa ating mga viewers dyan, sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan. Kung itong mga ibinunyag ni G. Guevara mga kababayan, kung ito ay may katotohanan, grabe mga kababayan, paldo-paldo itong mga galamay ni Boss B mga kababayan. Kasi nga, ayon kay G. Guevara, tumatanggap daw ito ng 500 million mga kababayan. Wow, grabe. Grabe. Ang laki mga kababayan. At itong mga bayarang vlogger nitong si Boss B mga kababayan, nasa bandang dulo, medyo may clue na naman tayo. Parang palapit ng palapit talaga tayo. Parang malapit na talaga nating makilala mga kababayan itong si Boss B. Yun na nga, balik tayo sa sinabi nitong si Idol G. Guevara. Titig nasa 500,000 daw ang bayad ng mga bayarang vlogger na ito mga kababayan. Depende kung anong klaseng pagmumura ang gagawin mo sa iyong vlog. O kaya pala yung isang matandang babae, magkano kaya binabayad nun? Yung si Aling, magkano kaya binabayad nun? Ang tanda-tanda na nun Tumatanggap din kaya ng mga 100,000 kada buwan yun? Grabe sa kanyang edad Ang laki na ng 100,000 kung tutusin mga kababayan. Sige, baka sa sunod na mga araw gagawa natin ng reaksyon yung matandang si Aling mga kababayan. Grabe ang lalaki ng kanilang tinatanggap na bayad mga kababayan para siraan lang itong si Vice President Sara Duterte. Ganon kadesperado itong administrasyong ito mga kababayan. At itong si Boss B, ganon sila kadesperado. Sa bagay mga kababayan, ayon nga kay Che Guevara, barya-barya lang sa kanila yan. Dahil nga, yung flood control mga kababayan, trilyon yung kanilang ninakaw. Kaya yung 500 million, 500,000, wala yun. Barya sa kanila yun. Parang baliwala lang sa kanila yun. O ito na nga mga kababayan, huwag na natin ito patagalin. Sabay-sabay na natin itong panoorin. Pag ganito lang tayo para hindi tayo pagalitan ni Idol G. Guevara. G. Guevara, pasok! So, nandun ba si Boss B, Sir J, Salamay? Yung galamay nandun. Alam nyo, doon sa Lamay, wala dun si Boss B. Pero, nandun yung mga ganun niya. Ang dami niyang galamay dun. Diba? Andun si Riza, sino ba? Si Awuz, si Tufu. So maraming mga galamay niya doon. Hindi naman magpo-front kasi yun. Kita na yung buhok na puti ko. Hindi naman kasi magpo-front yun si Boss B. Siyempre kapag pumuront doon si Boss B, malalaman agad, madidiscover nyo agad. Alam naman ni Boss B na sobrang matatalino mga DDS, ang mga Duterte supporters. So hindi magpo-front yan doon. Hindi yun magpapakita doon mga banateros. Tsaka kung magpapakita man yun si Boss B, mga banateros, siguro yung sekretary niya lang. Diba? Yung sekretary niya lang ang pupunta doon, pero siya... Speaking of sekretary mga kababayan, andoon si Secretary Larry Gadon. Excuse me. Hindi kaya isa sa mga galamay nitong si Boss B mga kababayan, itong si Larry Gadon. Aba, Larry Gadon, ang laki pala ng tinatanggap mo kung ikaw man itong isa sa mga galamay ni Boss B. Ito, patuloy natin ito. Ever siya magpapakita doon. Alam niya naman na
baka bigla siyang mabisto. Pero ang pinakatotoo niyan, ang isa sa pinaka-realidad dyan, kung ano yung parte ni Boss B doon sa Lamay, ay siya ang isa sa mga gumagastos doon. Pero tapos na tayo doon, nandun na yan eh. No, pero yun, nilinaw ko lang na wala doon si Boss B sa Lamay. Pero andun ba ang pinaka-highest paid vlogger at pinaka-highest paid na galamay ni Boss B? Ito mga banateros, sa atin lang to. Dapat huwag kayo maingay, baka marinig nila eh. Alam mo, yung isang galamay ni Boss B, talagang pumapaldo ng 100 to 400 million pesos sa bawat pinapagawa sa kanya. Yung isa sa mga galamay ni Boss B. Tapos, yung mga highest paid na mga vlogger, wala doon yung isa. Pero yung isa, nandoon. Oo, nandun yung isa. Yung isa wala eh, hindi pa nagpupunta. Ewan ko ba't hindi nagpupunta, siguro baka nirarayuma. Yung pagkakatanda ko ng pangalan ng dalawang vlogger na highest paid, pareha silang nagsisimula sa letter M ang kanilang mga pangalan. Alam nyo ba minsan nagtatalo-talo yung mga yan? Kasi mas dihamak daw na mas matindi daw yung banat niya, pero mababa daw yung sahod niya. Yung isa daw patenga-tenga lang, pasimple-simple lang mag-vlog, hindi daw gigil. Kasi dyan sa mga vlogger, mga banateros, kailangan gigil ka dyan. Kapag gigil ka, malakas ang talent fee mo. Uy, talent fee. Na naman sa talent fee. Malakas ang pera na makukuha mo kapag gigil ka. Kung mapapansin mo, di ba, yung matandang babae, etong natsugi, diba, laging, ganun-ganun siya lang, diba, kapag nagmumura, so ganyan na talaga sa kanila. Minsan nagkakasilipan yung mga yan, kasi nga, etong dalawang M na to, yung isa, kadalasan sa bahay lang nagbablog, yung isa, kadalasan hindi nga mag-vlog, minsan sa isang linggo, 2 beses or ilang beses lang mag-vlog. Samantalang yung mga ibang mga vlogger, todo vlog araw-araw, kung ano-ano pinag-fake news nila, basta makapag-fake news sila. Hindi ko lang tukoy kung kung may mga quota. Yan ang nga inaalam ko pa ngayon eh. Kung may quota ba sa isang araw, kailangan gumawa ka ng 3-5 video. Hindi ko tukoy hindi ko pa nalalaman. Pero kapag nalaman ko, ay ilalabas natin dito yan. Pero yun nga, ang isa sa mga highest paid ng galamay ni Boss B, ng mga nagko-control or nasa politics, ay sumasahod ng 500 million pababa. Baka may pataas pa, hindi ko alam. Siguro, pag malakas-lakas yung banat sa mga Duterte, baka tumataas at baka tawag dito, baka umaabot pa ng mahigit sa 500 million ang sinasahod nitong alagad or galamay ni Boss B. Pero doon sa mga vlogger, yung dalawang M na yan, talagang umaabot ng nasa 500k pababa ang kanilang mga sinasahod. Grabe, sarap nun, no? 500k, vlog ka lang. May sahod ka na sa YouTube, may sahod ka na sa Facebook, sa TikTok. Kaya wala pala sahod sa TikTok. Tapos sumasahod ka pa ng 1,000,000. Kaya hindi katakataka yung vlogger na nakabili ng sports car. Wow. Hindi katakataka yun dahil biruin mo, ilang subscriber niya pa lang. Tapos ilan lang din yung followers niya. Tapos nakabili ng sports car. Wow. So, Jay Guevara, saan ba lagi makikita si Boss B? Ayan ang pinakamagandang tanong dyan. Saan ba lagi makikita si Boss B? Saan nga ba malagi makikita si Boss B? Saan? I-reveal ko na ba kung saan siya lagi? Sige, siguro mas maganda kung sabihin na natin kung saan siya madalas nakikita, no, mga banateros, para maganda naman. Kadalasan nakikita to si Boss B sa mga bar, sa mga party. Yan kadalasan nakikita si Boss B. At ang pinakamadalas na nakikita kung nasan siyang lugar ay sa Congress. So, unti-unti na. Aba, mukhang talagang parang mas nakilala na natin ngayon itong si Boss B, mga kababayan. Dahil kung halimbawa
Itong si Boss B, mga kababayan, ay nakikita talaga sa Congress. Aba, kilala na talaga natin ito. Pero marami nagtatanong, bakit letter B? Bakit Boss B? Bakit hindi Boss yung simula nung pangalan ni Boss B, mga kababayan, yung lagi nyo nakikita sa Kongreso. Hindi natin alam, mga kababayan, hintayin natin itong pagbubunyag ni Jiggy Bara, kasi habang tumatagal, mga kababayan, siguro naman papangalanan talaga ito ni Jiggy Bara, itong si Boss B, kasi mismong si Jiggy Bara, mga kababayan, na-meet niya na itong si Boss B, kasi nga noon, ayon kay Jiggy Bara, isa siya sa mga vlogger na inalok para gumawa nga ng mga vlog laban sa mga Duterte, mga kababayan. At ang kanilang gagawin, basta mumurahin lang ng mumurahin at gagawa ng fake news laban kay DP Sara Duterte, mga kababayan. Ngunit nga, tinanggihan nitong si Jiggy Bara. Ngayon, mga kababayan, mukhang talagang palapit ng palapit tayo kung sino ba talaga itong si Boss B. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Maraming salamat sa video ni Idol Jiggy Bara. Yun ang bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay, mayroon nagpa-shoutout dito. I-shoutout ko lang. Shoutout kay, lumabas ka na, yun. Shoutout kay Bina. Shoutout na rin kay Fulgencio Rosity. Shout out kay Robco. Shout out na rin kay Curious na Pusa. Shout out kay Alma Capio. Shout out kay Rod TV. Shout out kay Aranas Alfredo. Shout out kay, nasa na pwede po shout out sa akin dito. Shout out na rin kay Lisa Siner. God bless you, watching from Sweden. Maraming salamat sa iyo, Idol. Shout out na rin kay Ma'am Berje Veronios ng Apulilan, Bulacan. At shout out kay Ma'am Joyce ng Japan. Shout out na rin kay, saan na ba ibang mga komento rito? Shout out na rin kay Ma'am Michelle Bolima. Kay Lods Rosalie Malit. Maraming salamat, Lods Rosalie Malit, sa iyong pagbabalik. Shoutout na rin kay Raslis PH. Ito magaling ito mag-compose, no, ng kanta itong si Raslis PH. Pinuntahan ko yung kanyang YouTube channel. Kung gusto niyo makinig ng mga magaganda at malalamig na mga awitin, puntahan niyo ang YouTube channel ni Raslis PH. Maraming salamat sa iyo, Idol Raslis PH. Shoutout na rin kay Gamura, sorry. Shoutout kay Ma'am Berje Veronios ng Bulacan, sa kanyang mga po, si Coco Dion Yuri at saka si Sagi. Shoutout na rin kay Morino. Shoutout kay Cecilia Carillo. Shoutout kay Rosana Makawili. Shoutout kay sino to? Fresila Daantun. Shoutout na rin kay Anghilin Matsui at kay Gamora. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV. Muro sana makawili, tapos na. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat nila at God bless bawat isa sa